Habang tayo'y tumatanda, dumarami ang mga pangunahing pagbabago sa ating buhay. Kabilang dito ang pagreretiro, pagbabago ng tahanan, pagkawala ng mga mahal sa buhay, mga hamon sa kalusugan, at maging ang pagkawala ng kalayaan. Ngunit ang isa sa pinakakapansin-pansin na aspeto ng pagtanda ay ang pagbabago ng pisikal na katangian na may kaugnayan din sa kagandahan. Sa kasaysayan, madalas na inuugnay ng mga lipunan ang kagandahan sa kabataan, makinis na balat at balanseng pangangatawan. At ayon sa mga pagsusuri, dahil dito, maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng pressure na mapanatili ang kanilang kagandahan sa kabila ng natural na pagbabago ng kanilang katawan. Ang ganitong mga inaasahan na madalas idinidikta ng personal na hangarin, panlipunang pananaw ay nagdudulot ng pagkabahala para sa maraming. Ayon sa article ni Naomi Woodspring noong 2018, mayroong walang tigil na ingay ng mga boses na humuhubog sa ating pananaw tungkol sa itsura, kung paano tayo dapat magmuka, o kung ano ang dapat nating ipakita sa mga tao, o kung dapat ba natin bigyan ng halaga ang ating anyo. Ang mga boses na ito ay nagmumula sa iba't ibang pinagmulan, tulad ng media, mga patalastas, kaibigan, pamilya, mga dalubhasa sa lipunan, at maging ang sarili nating mga pagninilay habang nakatingin sa salamin. Ang mga karaniwang parirala tulad ng ang kagandahan ay panlabas lamang, lahat ay maganda, huwag hayaang mababayaan ng sarili, at mga alalahanin na sa pagtanda ng balat ay sumasalamin sa mga kultural na ideya na patuloy na humuhubog sa ating pananaw. Karamihan dito ay konektado sa edad. Ang mga mensaheng ito ay madalas na magkakasalungat at nakakalito, na nagdadala sa atin ng mga tanong. Ano ang kagandahan? At sino ang maaaring maging maganda? Ang kagandahan ba o ang pagbibigay pansin sa itsura ay para lamang sa mga kabataan? O maaaring maging maganda rin ang mga nakatatanda? Kung oo, ano ang ibig sabihin nito para sa mga nakatatandang kababaihan? Para sa mga nakatatandang kalalakihan? Sa isang mundo kung saan ang kagandahan ay madalas na binibigyang pansin ng kabataan, kami ay may tanong. Paano nakikita ng mga nakatatandang residente ang kagandahan sa kanilang sarili at sa iba? Sa dokumentaryong ito, susuriin natin kung paano nila hinaharap ang mga pamantayan ng kagandahan sa kabila ng mga pagbabago sa katawan at edad. Buksan ng mata, makinig. Ang kwento ng mga pasas ay ating nang maririnig. Sa aming paghahanap ng kasagutan, nakita namin ang mga matatandang puno ng karanasan. Kwento ay aral, inyo nang masasaksihan. Tara, maglakbay tayo sa mga pananaw ng mga nakatatandang residente at makinig sa kanilang mga kwento. Sa baryo ng San Isidro, sa iskinitang puno ng vandalismo, matagpuan namin ang munting bahay na kung saan naglalagi ang mga matatandang puno ng karanasan, kaalaman at kwento na may kapupulutan ng aral. Paano kung mahina na ang pandinig? Paano kung hindi naabot ang sahig? Ang dating matang nakakakita sa malayuan ay nakatingin na ngayon sa huling paroroonan. Ang dating labing nakangiti, tinatawag ang pangalang ng taong nasawi. Maraming nagbabago sa pagtakbo ng oras. Sa bawat segundo, minuto, araw, linggo, buwan at taon, ang dating ubas ay magiging pasas sa pagdating ng panahon. Sa ilog ng katanungan, isang kwestiyon ang umago sa aming isipan. Paano ba natin matatanggap ang mga pagbabago? Ito, ang pasas sa lamesa. Isa sa aming mga nakausap sa iskinitang iyon ay si Tatay Hilario Castro. Pinanganak noong November 3, 1938. Mahina na ang pandinig ni Tatay. Gaano po kayo
kadalas tumingin po sa salamin? Kinakain ko. Hindi po, sa salamin po. Gaano po kayo kadalas tumingin po sa salamin po? Dito. Hindi po, sa salamin po sa pader. Sa bahay. Opo tayo. Nagsasalam po. Pagkaliwa ko. Isa ito sa mga naging hamon namin bilang mga kakwentuhan ni tatay sa kanyang mesa sa tapat ng bahay. Mahira na rin ang alaala ni tatay, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, bakas pa rin sa mukha ang magagandang ngiti ni tatay. Ngayon po na matanda na kayo, tay, namimiss nyo ba yung lakas nyo noon nung kabata? Oo. Siyempre, namimiss ko. Pero wala nang nangyari. Normal naman po yung pagtanda. Gusto ko magbalik, pero hindi na ulit. Paano po yun na nakapag-adjust po kayo sa ganun? Ano po yung mga naging realization nyo po na matanda na kayo, ganyan? Ang ano ko lang, pag matulog na, bago matulog, tumatawag sa Panginoon. Yun lang ang bago matulog. Paapad ang buhay ko, palakas ang katawan ko. Diyos ang binibigay na ulit. Marami akong sakit na nawala. Ayon kay Tata Hilario, pinagpapasa Diyos niya na lamang ang lahat ngayon na siya ay matanda na. Hindi makakaila na sa pagtanda, hindi mo mapapredikta ang mga mangyayari sa iyong buhay. Ngayon na ang bawat parte ng katawan ay nanghihina na, hindi alam saan to papupunta. Manalangin, yan ang turo sa amin ni tatay. Sa paggising, hanggang sa bago ang pagpapahinga sa gabi. Isa rin sa aming nakapanayam, si Lola Anisha Palete, 23 taong gulang. Baka sa mga mata ni nanay ang lungkot na kanyang nadarama. Ito ay dahil ang kanyang dilaw ay yumao na. Ano pong feeling ng nay na pag tumatanda ka na hindi ka na malakas ka na? Nalulungkot po ba kayo? Siyempre, nalulungkot rin ako. Ano po? Minsan naalala ko yung mister ko. Ganun. Mahirap po ba tanggapin sa kalooban? Nung mula nang mamatay ng asawa, hindi na ako mahal. Kasi yung mister ko natapos hindi naman nagkasakit yun, natapos. Isa ang pagmamahal sa mga aspeto na humuhubog sa kumpiyansa at pagiging masiyahin ng isang tao. Sa kalagayan ni nanay, hindi na siya lumalabas masyado ng kanyang bahay. Ito ay magmula nang mawala ang kanyang asawa. Ano yung paborito kulay niyo, Nay? Kulay po, color. Yellow. Yellow po. Bakit po yellow? Bilang gusto ng asawa ko. Kwento rin ni nanay na ang paboritong kulay ng kanyang asawa ay dilaw. Ito ang kulay na para sa kanya ay mahalaga, tulad ng kanyang asawa. Mula sa malungkot na kwento ni Nanay Anisha, nakilala naman namin ang lola na masiyahin at mapagpatawa. Si Nanay Susan Castro, 70 taong gulang, pinanganak noong January 30, 1954. At dito na rin sa San Isidro lumaki. Si Nanay Susan ay asawa naman ni Tata Hilario. Nagandahan siya sa inyo na. Maganda naman talaga ako. Yes! Ayon kay Nanay Susan, si tatay ang kanyang pangalawang asawa. May nauna na sa kanyang puso. Confident sa sarili, ganyan mailalarawan si Nanay Susan. Kaya nga po nang sabi niyo kanina, kung bibigyan po kayo ni Lord ng isang bagay dun sa dalawang sasabihin ko ng pipiliin niyo, mas malakas kayo or mas maging maganda kayo? Mas malakas. Mas pipiliin niyo na po yung lakas kaysa sa ganda ngayon, no? Oo. Bakit po? Kasi pag malakas ka, makakalakid ka, yung maganda, gaganda-ganda talaga niya.
Walang ano yung kaugat. Hindi ka makikita, pero kung malakas ka, at sabi ko yun. May ano pa. Para kay Nanay Susan, mas mahalaga ang lakas kaysa sa itsura. Ito ang kanyang napagtanto habang siya ay tumatanda. Nais din ni Nanay na maibalik ang lakas na natin niyang tinatamasa. Mula sa kanilang mga kwento, mga karanasan, masasabing mahirap kapag ang oras ay tumatakbo sa hindi mo namamalayang tulin. Ang dati nakakarinig, umiibig, at malakas, ngayon ay nagkukubli sa kanilang mga tahanan. Sa tatlo na aming naging kakwentuhan, iba-iba ang naging pananaw nila pagdating sa salitang maganda at gwapo. Sa kwento ni Nanay Susan, maganda siya at masasabing the most confident nanay to exist. Po kayo kadalas tumingin po sa salamin? Siyempre, panay-panay, pagkagising mo, magsalamin ka. Mamaya, pag nagusot na, sasalit ka ulit. Look conscious po kayo, no? Pag aalis ako ng puting buhok, Ano po yung sa palagay nyo kalagahan o importance po ng pagtingin natin sa salamin? siyempre, tingnan mo yung baka may dini ka. Kung makita ka. Tinitignan nyo po ba palagi na dapat maganda kayo, gano'n? Siyempre, pag nakita ka ng mga friends mo, kailangan, Sa center po. oo, hindi ka nagbabago. Ay, matanda na siya, kanito. Kapag tumitingin si Lola sa salamin, madalas, lalo na kapag kagising niya, o kapag magsusuot siya ng damit, o kapag napansin niya na haggard siya, magsasalamin muli siya. Ganyan kadalas magsalamin si Nanay Susan. Gayon din kapag nag-aayos siya ng mga puting buhok niya. Para sa kanya, ang kahalagahan ng pagtingin sa salamin ay para makita kung may dumi ka or kung maganda ka. Dahil para sa kanya, dapat lang na maganda ka. Sa kalagitnaan ng aming session, mayroon ding realisasyon si Nanay habang tumatanda. May ano po ba kayo, realization na ngayon po tumatanda na po kayo, hindi na po tulad ng dati. Ano po yung naging feeling po sa inyo? Mabigat po ba? Mahirap po ba tanggapin na tumatanda kayo? Gaano po? Siyempre, kikipang siniputi na yung buhok mo, kukulubot na yung balat mo. Hindi mo na maibabalikin mo yung dati. Na may ano po ba kayo? Natatakot po ba kayo? Hindi naman. Pang Gusto ko lang yung lahat makita. Para sa kanya, mahalaga ang kalakasan, lalo na siya ay matanda na. Para kay Nanay Susan, siya ang pinakamaganda para sa sarili niya. Masasabing siya ang epitome of confidence and beauty sa kanyang edad. Para kay Nanay Susan, kahit matanda na siya, maganda pa rin siya. Naitanong ko rin kung may kamukha ba si Nanay sa kanyang mga anak o apo. Meron po ba kayong apo na yung nakamukha niyo? O ano po? Maliban po kayo. Yun, siya lang anak ko. Ay, isa lang. Meron po bang anak na lalaki na kamukha niyo? Hindi ko ba. Si Larry, pango eh. Ganun na yun eh. Baka si Buddy. Sa ibang. Ano po yung masasabi niyo na ayan, may anak kayong kamukha niyo? Kumbaga, ano po yung nafe-feel niya? Na parang nakikita niyo yung happy niyo sa kanila. Masaya po ba kayo? Paano? Siyempre masaya ka pag nakita niyo yung mga anak ngayon. Ay lulusog. Nakikita niyo rin yung sarili niyo sa Oo. kanila. Baka hindi sila pabaya sa panahon. Tanging ang isang anak niyang babae ang naging kamukha ni Nanay. Ayon sa kanya, masaya siya na nakikita niya ang sarili niya sa iba, lalo na sa anak niya. Nabanggit din niya na ang kanyang mga apo ang nagpapasaya sa kanya sa tuwing nakikita niya ang mga wangis ng mga ito. Sa sala nakasabit ang larawan ng kanyang anak na sinasabi niyang kamukha niya.
At dahil dito, inais namin makita ang kanilang mga itsura nung sila ay dalaga at binata pa. Ngunit ayon sa kanyang biyanan, Ako nakita na nung maliit sila na picture. Kasi wala na kinain na makanan. inanay na ang mga larawan ni na tatay. Karamihan dito ay mga larawan ng kanilang kapanahunan. Ito ay naikwento na ni Tata Hilario sa amin. Natanong namin siya kung mayroon ba siyang picture ng kanyang kabataan. Binata ko? Dali-dali namang pumasok sa loob ng bahay si tatay upang kumuha ng larawan. Ay, sige po. Ngunit tanging mga valid ID na lamang ang naipakita niya sa amin. May mga larawan din kami nakita, ngunit sa mga larawang ito, matanda na sina nanay at tatay Susan. Tulad ng aking nabanggit kanina, hamon para sa amin ang mahinang pandinig ni tatay. Isa sa aming mga tanong ay patungkol sa kanilang mga paboritong kulay. Kulay. Kulam. Kulay. Kulay po. Kulay. Kulay. Kulay, color. Color. Opo. Marami. Ano, okay lang po yan. Ano po yung mga ano, siguro, kung papipiliin po kayo ng dalawang kulay lang. Ano po yung pipiliin niyo? Pinaka-paborito niyo po talaga. Repolyo. Sige, Nicole. Saka Go lang po. kangkong. Ngunit, ang paboritong gulay ang naibanggit sa amin ni tatay. At ayon sa kanya, hilig niya talaga ang gulay, kahit noon pa na hindi siya matanda. Cabbage o repolyo ang paboritong gulay ni tatay. Sinigang naman o mga pagkaing may sabaw ang hilig niya. Naniniwala siya na mahalaga ang pagkain ng gulay. Nahihirapan na din si tatay na mag-adjust, lalo na mahina na ang pandinig niya. Matusato. Saka arthritis. Kasi tayo mga... May napanting ko. Madalas ding tumingin si Tatay Hilario sa salamin, lalo na kapag siya ay bagong ligo o mag-aayos para pumunta ng simbahan. Nagsasalam. Pag naligo ako. Kada mali. May pupuntaan natin. Saan po ba kayo madalas tayo pumunta? Na mga lugar? Ito lang. Saan po kayo Simbahan, ganyan. Kaya pag may birthday. Nakwento rin ni tatay ang kanyang pangmalakasang Japorms. Ano yung po madidescribe po yung styling po ni tatay? Ay, Japons, mabango. Gusto niya liliko, gusto niya mabango yung higaan niya. Pag pinalaba yung tulugan, gusto niya madaming downy. Pag di mo nilagyan ng downy, kala niya di mo nilaban yung foam. Ano po bang madalas tayo suotin nyo kapag lumalabas po kayo ng ano? Halimbawa, ano pong madalas na... Yung ganyan, tapos yung mga bituins. Tapos white. Formal po talaga yung mga ano niya. Kapag pumunta sa mga birthday. Conscious din si tatay kapag lumalabas siya sa bahay at iniisip niya kung ano ang amoy niya. Hilig ni tatay magsuot ng pantalon, lalo na kapag pumupunta siya sa mga okasyon. Tinanong rin namin ang hilig ni tatay sa ayos. Basta raw clean look, yun na raw ang best look para sa kanya. Naikwento rin ni Nanay Susan na pareho silang byudo at byuda ni Tatay Hilario. Mag-video lang. Yan. Hindi mo Ano yan? Kasi nagkaroon akong asawa, wala nga akong pang-aaral. Binigwit ko na yun, nagtatrabaho eh. Kailangan po kasi may katuwang sa buhay. Oo. Kaysa lumanti-lanti ka, patulang mo na yung matanda. Sa kanyang kwento, nabanggit niya na kinakailangan ni nanay ng katuwang sa buhay nung nawala ang kanyang unang pag-ibig. Binulong din sa akin ni nanay na wala na siyang choice kundi maging kasama si tatay sa panghabang buhay bilang kanyang pangalawang asawa. Mahirap daw ang maging single parent at hindi na raw naging choosy si nanay sa pagpili kay tatay dahil para sa kanya noon kinakailangan niya ito. Naging makulay naman ang pagsasama nila ni tatay at pati na rin ang kanilang mga anak sa mga una nilang mga asawa na hanggang ngayon magkakasama pa rin sila. Ngunit ang kwento ng isa ay hindi tulad ng iba. Malungkot
ang naging kwento ni Nanay Anisha sa amin. Nagwapan nitong napaiyak ang ilan sa amin, lalo na nung nagsimulang lumuha si Nanay. Nabanggit kanina na ang dilaw ni Nanay ay si Tatay na yumao na. Nahirapan si Nanay Anisha na tanggapin ito, lalo na mag-isa niya itinataguyod ang kanilang mga naiwang anak. Mabigat ito para kay Nanay. Katapos ng aming session, bumuhos ang luwang kanyang pinipigilan kanina habang kami ay nagtatanungan. Para sa inyo po, saan po tunay na nasusukat yung tunay na kagandahan? Ugali talaga. Depende sa mabait, no? Kasi ano nga naman na, kasi kung maganda ka nga, pero ano ka naman ang Para kay Nanay Anisha, hindi mahalaga kung sobrang ganda ng isang tao. Pagkus, ang kalooban, ang kanyang sukatan. Ito ang standard beauty ni Nanay Anisha. Nakwento rin ni Nanay sa amin ang kanyang mga karamdaman. Na ano rin ba kayo, Nay, na ganyan, tumatanda na, kumukulubot na? Ano pong nararamdaman niya na ganyan, tumatanda na? Masagin din ang katawan. Katawan. Kasi sa pagod eh. Namimiss niyo ba yung kabataan niyo na, Nay, nung malakas pa kayo, Nay? Siyempre, Gaano po, like, ano pong mga gusto niyong balikan nun, Nay? pag gusto ko, Makapagtrabaho pag wala na ba pa? Dahil sa mga karanasan, namimiss ni Nanay Anisha ang kanyang kabataan. Meron din namang action star na crush si Nanay. Sino po mga paborito niyo artista nun, Nay? Artista, Apo. si Fernando. Mga action na ano po, no? Para kay Nanay Anisha, Makikipagpalit ng itsura sa isang tao. Makikipagpalit po ba kayo? Bakit po kayo? mukha niya lang ang nais niya at mahal niya ang sarili niya. Isa rin sa nais ni Nanay Anisha ngayong darating na Pasko Kaya masaya. Maging masaya. Pag Pasko na nga pumupunta dahil yung mga anak ko eh. ay ang makasama ang kanyang mga apo. Hindi na bale kung may handa o pumunta sa kung anong lugar. Ang mahalaga, makasama ang mga mahal niya sa buhay. Sa amin naman po, Nay. Sa amin. Ano pong mensahe niyo po sa amin mga kabataan na lalaki, ganyan po. Kailangan lagi kayo mabait. Mabay. Para kay Nanay Susan, masasabi niyang mas maganda ang taong may magandang kalooban. Ito ay tulad din sa sinabi ni Nanay Anisha. Bonus na lang sa itsura. Para naman kay Tatay Hilario, Mensahe ko dyan, huwag kayong panigarilyo, uminom ng alak, saka huwag na yung ang kalilimutan niya mong gulay. Hindi kayo punta sa kumain ng manok at saka mabuhay. Para po manatiling maganda yung katawan. Kung ano, para lalakas ako sa mahaba ang buhay. Kaya pag lumakad ako dyan, malakas daw ang katawan. Ano raw ginagawa. Gulay lang. May ano naman, hindi nila alam. Hindi ko naman sila sabi. Matawag sa Panginoon. Di ba po, nagmamahal po tayo ng mga tao. Sa panahon po kasi ngayon, madalas po yung mga tao, tumitingin po sila sa itsura bago po nila mahalin yung tao na yun. Masasabi niyo po ba na masusukat po ang tunay na pagmamahal sa itsura ng isang tao? Ay, hindi. Hindi. Basta mahal mo yung tao. Kahit namin pangit, basta mahal mo. Tinumok sa iyo puso yun. hindi hadlang ang kakulangan ng katawan para hindi maging gwapo o maganda. Kung bingi ka man o kung ano man, deserve nating matawag na maganda o gwapo. Naniniwala rin siyang hindi nasusukat sa pisikal na anyo ang tunay na pagmamahal.
naging emphasis din ng aming mga katanungan ang patungkol sa paborito nilang kulay. Ano po yung paborito niyo pong kulay? Pula. Pula. Bakit po pula? Siyempre daw yun. Syempre. Paano po kayo nire-representa ng kulay na yun? Pag pula yung shirt ko, kapera. Para kay Nanay Susan, pula ang tanging paboritong kulay niya. Para sa kanya, nagdadala raw ito ng swerte. Magkakapera raw siya kapag sinusuot niya ang pulang kulay. Kay Nanay Anisha naman, nagbago na ang paborito niyang kulay magmula nang nawala ang kanyang asawa. Mula noon, dilaw na ang kanyang nais. Wala nang iba. Ulam. Kulay. Kulay po. Kulay. Kulay. Kulay, color. Color. Opo. Marami. Repolyo. Kay Tatay Hilario naman, hindi man kulay ang nabili niya sa amin, ngunit isang realisasyon ang aking napagtanto. Pahirap ng pahirap ang ating mga nararanasan habang tayo'y tumatanda. Hindi lang sa physical tayo susubukin ng ating pagtanda, maging emosyonal at ganun din naman sa ating mga paniniwala. Dahil nga hindi nabigayan ni tatay ang kanyang paboritong kulay, nag-initiate na akong magtanong sa kanyang biyanan. At ayon sa kanyang biyanan, puti o white ang paboritong kulay ni tatay. Ito rin naman ay sumasakto sa kanyang sinabi na gusto niya ang clean look para sa kanya. Tay, kung halimbawa sa Milagro, makakabalik po kayo sa dati nyong sa nakaraan tayo. Sa kabataan. Opo tayo. Halimbawa tayo ng mga binata po kayo. Halimbawa makakabalik po kayo ngayong araw. Ano pong una nyong gagawin? Daming gustong gawin si tatay. Madami bang gustong balikan Opo. Kaya ano pong gusto nyong balikan sa nakaraan? Kung magkakaroon po kayo ng ang pagkakataon tayo. So, ang ano ko dyan, parati akong magsisimba sa Panginoon. Bahala na yung susunod. Ano pong mensahe niyo para sa batang sarili? Sa umawag sa masarili. Mga sarili. Sa kayaman. Maya. Noon po ba may habang kayo? Hindi pa. Sa lang. Sa kaya. Kaya yung umaras. Mabalik ako. Hanggang ngayon 70. 71 na ako itong January. Hindi na bumalik yung lakad ko. Mahirap po ba mag-adjust sa ganun? Sakit. Masakit. Sakit. Lalo na nung unang sumpong nito tapon ko. Sakit. Gusto ko nang mamatay pero ayaw pa nila. Madalas tayo nabubulag sa mga beauty standards. Kahit ang lipunan o mga tao sa paligid, maraming masasabi patungkol sa atin. Sa lagit-lagi, pinipili natin maghilaman ng mata ng iba. Maging maayos sa paningin nila. Uhaw sa puri at validation. Ang iba sasabihin, confident sila sa sarili nila. Just to look strong and all. Pero sa kaloob-looban, may insecurities na tinatago. May pagkukulang na nakikita. Marami sa atin hindi na naniniwala sa mga beauty quotes tulad ng the beauty is in the eye of the beholder. Ang iba for clout na lang ang mga beauty quotes nila. So ano nga ba ang kagandahan? Mahalaga ba ito? The answer is no one knows except us. Tayo lang ang makakasagot nito sa sarili natin. Naway magsilbing aral ang mga kaalaman ng ating nakatatanda. Tulad ni Nanay Susan, siya na nagsasabi, maganda siya kung maganda siya. Ganon din sa ating mga sarili. Tayo lamang ang makakapag-define ng beauty standards natin.
bang tayo ay ubas pa, matamis at matingkad? Tayo'y pinagpala para magkaroon ng mga ganitong muka. Balang araw, ang ubas ay magiging pasas. The beauty that we have now is what we can serve now. Pero darating ang araw, pasas na lang ang kaya natin maihain. Ang itsura at lakas na meron ka ngayon, mawawala pagdating ng panahon. And why think about what other people say about you? Ang taong maraming dada patungkol sa itsura ng iba ay napapangitan sa sarili nila. You're the youngest of you every second. Enjoy youth while you can, because time will take that away from us. Si Tata Hilario, Nanay Anisha, at si Nanay Susan. Mga sinubok ng panahon, naway sila'y magsilbing aral para sa atin at masagot natin ang ating definisyon ng kagandahan. Ako, si Johan Kibalyo. At ito, ang pasas sa lamesa. Ikaw, takot ka bang tumanda?